Etong box na to ay may money magnet bracelet. Siyempre, bubuksan nyo na. Ayan, bagong-bago. Halimbawa, ito. Sasampunan ko lang po ha, para at least malinaw po sa inyo. Ayan, bubuksan nyo na sa box, sa akin. Okay? So, bago po ito isuot, meron po mga konting ritual lamang po. Pero napaka-konti naman po ito. Okay? Ang gagawin nyo na lamang po is ganito po, bago nyo po siya isuot. Okay? So, mag-wish po kayo. Dito. Okay? So, habang nag-wish kayo, hihimas-himasin nyo po yan. Hihimas-himasin nyo. And then make a wish. Kahit ilang wish, okay lang. Gagawin niyo po ito sa tahimik na lugar. Walang maingay, yung very solemn para mas maging effective po. Sana malinaw po, no? Hihimas-himasin niyo po itong bracelet at itong bagong bili. Lalo na pag bumili kayo sa akin, dumaan po yan sa cleansing bowl at activation daw. Kaya nga hinihingi ko po yung mga pangalan nyo at birthday po ninyo para sa ritual po ng cleansing. Okay? And then pag nahimas-himas nyo to, make a wish. And then after that, gagamitin ninyo. And then mag-blow kayo ng 3 times. Okay? And then after that, pwede niyo siyang isuot. Saan isusuot? Sa dominant hand. Kung saan po kayo nagsusulat ng mga importanteng papeles, doon niyo po ilalagay. Isusuot sa dominant hand po, kung saan po kayo nagsusulat. And then, pagsuot niyo po, ang ulo po ng piyaw, ito po yung bunganga ng piyaw, ito po yung ilong niya, yung sungay niya, nakaharap palabas. Nakaharap palabas, bawal po ito puwitan niya. Kailangan yung puwet niya nakaharap dito. Kailangan yung ulo nakaharap palabas para nagagather siya ng mga positive energy. Okay? Ngayon, kung dito naman po yung dominant hand ninyo, dito niyo siya isusuot. Kasi di ba yung iba sa ating kaluwete, kung dito pa yung nagsusulat ng mga importanteng papeles, dito niyo po siya isusuot. Again, yung ulo ng piyaw dapat nakaharap palabas. Yung puwet niya nakaharap sa'yo. Okay? Para nag-absorb siya ng mga positive energy. Okay? So, ganun naman po siya kasimple. So, ano po yung mga do's and don'ts? Ito, babanggitin ko din po yung pinaka-importante na mga do's and don'ts. So, ito po yung mga bawal. Number 1, bawal isuot kapag maliligo. Ulitin ko, bawal isuot kapag maliligo. Ito mga binabanggit ko na to, ito po yung mga pinaka-importante yung tatandaan nyo. Number 2, bawal isuot kapag matutulog. Okay. Number 3, bawal ipahawak kahit kanino. Bawal ipahawak kahit kanino. Number 4, bawal ipasuot sa ibang tao. Okay. Bawal ipasuot sa ibang tao. At higit sa lahat, number 5, bawal mabasa ng any kind of a liquid substance. Lalo na yung mga chemical, yung mga alcohol, yung mga paint, basta yung mga any kind of chemical liquid substance. Alimbawa, na-aksidenteng nabasa ng ulan, nang basa ng kahit ano ba yan, punasan niyo, ang pinaka-remedyo na lang po dyan kapag aksidenteng nabasa. Siyempre, hindi naman maiiwasan nyo. Pag aksidenteng nabasa, punasan niyo lang ng punasan ng tuyong tela po. Ganun lang po siya. Balinis na tela po, hindi madumi. Okay? So, ganun lamang po siya kabilis kapag nabasa po siya. Aksidente pong nabasa. Ganun din sa taong aksidenteng nahawakan. Ay, ang ganda ng piyaw mo, pahawak nga. Pag ganyan, punasan nyo agad. Punasan nyo ng punasan. Pwede sa damit, basta malinis yung damit nyo. Kung alam nyo malinis yung damit nyo, yung pagpupunasan nyo, okay lang. Okay, punasan nyo ng punas. Pero wag nyo po talaga ipapasuot to kahit kanino. Okay? So ngayon may mga magtatanong sa akin, paano yan? Nasuot ko na yung bracelet ko. Tagal ko na nasuot. Ngayon ko lang nalaman. Pwede nyo naman po gawin ulit yung wish. Tanggalin nyo ulit. Pumunta kayo sa isang solemn na lugar, sa tahimik na lugar. And then gawin nyo po yung ginawa ko. Okay? Kahit nasuot nyo na po yan, nas hindi nyo nagawa yung ritual, yung mag-wish kayo, pwede nyo tanggalin ulit, gawin nyo ng 3 beses. 3 beses sa 3 araw. 3 magkakasunod na araw, gawin nyo po yan. Mag-wish kayo, masimasig na mag-wish kayo, and then, blow, 3 times yung pag-blow, and then, isuot nyo na po. Kahit ilang wishes is okay. Siyempre, alam naman natin na may mga tao talagang
hindi naniniwala sa mga pampaswerte. So, kanya-kanya paniniwala lang po tayo. So, money catcher. So, ang pinaka-main purpose talaga niya itong lucky charm na to is to get money. In short, nakakapaghigop siya ng positive energy, lalong-lalo na pagdating sa financial aspect. So, alam naman natin na talagang tayo, kailangan natin talaga ng pera, kailangan natin ng mga biyaya, positive energy. So, natawag na money catcher. Okay, so, ang ganyan nga, kasi sabi ko nga sa inyo, ang main purpose talaga niya ito is hihigupin niya yung swerte, lalong-lalo na yung financial aspect. It's sure na talagang ipapaklense niyo to. So, paano ba to ipaklense? Gagamit po kayo. Actually, wala kayo nun eh. Ang magki-cleanse nun, yung pinaka merchandise. So, yung amo, yung pinagbibilhan niyo ito, sila po yung magki-cleanse. Yan, gamit nila yung singing bowl. Alam niyo po ba yung bowl sa mga Chinese? Na doon nilalagay yung tapos papagulong-gulong na tapos papatunugin na parang kampana. Yun yung singing bowl. Yun po yung pag-cleanse ng bracelet na to para ma-activate yung energy niya para nang sa ganun talagang nakakuha siya ng mga positive energy. So, kung kayo po ay wala pong singing bowl, syempre ang available lang talaga nun yung mga may-ari ng mga lucky charm eh. So, kung hindi po napaklense to, mainam, kung gumamit po kayo ng insenso. Okay, pausukan nyo po to ng insenso at isang paraan din po yun para ma-activate po itong nandiyan yung mga masamang pangyayari, mga hindi magagandang balita. So, yun po yung pinaka-main purpose niya itong Black Obsidian to protect you from negative energy. Pero, pinausukan ko na rin to sa insenso araw-araw para talagang maging ma-upgrade or ma-enhance pa talaga yung pagiging money catcher niya itong little dragon is called Piao. So, this has the dragon itself, and then they have carvings in here, scriptures o money pad na something is the nakalagay dito, and it's a prayer of the Buddhist monks Tao. So, when I got this one, it was given to me by my husband. So, it came from the Buddha Power, and then the video is here. So, ito, it's like when you're going to wear this one, it's like you're going to have a pet or alaga. Aalagaan mo siya. Kasi this little dragon, which is called Piksu or Piao, is a very powerful mythic animal siya. Very powerful siya to attract abundance and protect you. So, ito yung kanyang pinaka-character is to attract abundance and to protect you.